Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Ito ang Jet Zero XB1, isang blended wing body at ang kinabukasan ng abyasyon. Ito naman, ang nakasanayan nating tradisyonal na eroplano. Mayroon itong silindrikong fuselage at nakadikit na mga pakpak. Bagamat matagal na itong ginagamit, hindi ito mahusay. Mataas ang aerodynamic drag, malakas sa gasolina, mabigat, maingay at maraming bahagi na madaling mapagod at masira sa paglipas ng panahon. Oo, may mga pagbabago na rin. Mas tahimik na makina, mas malinis na fuel, at mas magagaan na materyales, pero hindi pa rin sapat para matawag na epesyente. Kaya kung nais talaga nating baguhin ang hinaharap ng paglipad, kailangan nating baguhin mismo ang disenyo ng eroplano. Dito napapasok ang Jet Zero XB1. Bagong disenyo, bagong lakas. Ang blended wing body ng Jet Zero ay isang revolusyonaryong disenyo. Noong Agosto 2023, pinili ito ng US Air Force para paunlarin at subukan. May kalakip na kontratang halagang $235 milyong sa loob ng 4 na taon. Layunin ng proyektong ito na masubukan ang flight controls at makabago nitong landing gear upang masiguro ang kaligtasan, katatagan at kahusayan ng sasakyang panghimpapawid. Sa taong 2027, inaasahang lilipad na ito na maaaring maging susunod na henerasyon ng aerial refueling tanker at transport aircraft. Sa komersyal na aspeto, maaari rin itong maging bagong klase ng epesyenteng eroplano para sa mga pasahero. Mga dahilan kung bakit game changer ang XB1. Mas malawak at mas magaan. Dahil sa lapad at patag na katawan nito, may mas maraming espasyo sa loob para sa mas komportableng pasahero o mas maraming kargamento. Para sa military tanker, mas maraming fuel ang kayang dalhin, mas maraming eroplano ang kayang i-refuel at mas maraming misyon ang kayang suportahan. Matipid sa gasolina, mababa ang emisyon, sinasabing makatitipid ng hanggang 50% na fuel kumpara sa karaniwang disenyo. Malaki ito sa industriya kung saan napakalaki ng gastos sa gasolina, mas kaunting fuel burn, mas mababang emisyon. Akma sa layunin ng global sustainability. Tahimik, nasa itaas ng pakpak ang makina kaya tumataas ang tunog imbes na kumalat sa paligid. Pwede itong mag-operate sa mga paliparan na may mahigpit na noise restrictions. Mas malayo ang mararating, mas malaki ang kayang dalhin. Dahil sa epesyenteng disenyo nito, kaya nitong magdala ng mas mabibigat na kargamento o maglakbay ng mas malayo nang hindi lumalampas sa normal na konsumo ng gasolina. Mas mahusay na stealth at versatility dahil kaunti ang nakausling bahagi, mas maliit ang radar signature kaya mainam para sa surveillance o reconnaissance. Maaari itong gawing passenger plane, cargo plane o military transport. Makabagong disenyo at materyales, hindi lang sa anyo kakaiba ang XB1 gamit ang advanced composite materials, nababawasan ang bigat at mas pinapahusay ang aerodynamic efficiency. Pero dahil sa kakaibang anyo nito, kahawig ng B-2 Spirit Flying Wing, maaari itong maging unstable kaya kailangan nito ng advanced flight control systems, military grade aerodynamics. Sa pamamagitan ng seamless na disenyo, mababawasan ang drag ng higit 30%. Ayon sa Jet Zero, ang buong katawan ng XB1 ay lumilikha ng lift, hindi lang ang pakpak, kaya mas mataas ang lift to drag ratio. Resulta, mas kaunting gasolina, mas malalayo ang mararating at mas maraming kayang dalhin. Suporta ng NASA at hamon sa kinabukasan kasama sa proyekto ang NASA na nagbibigay ng research sa noise reduction, stability at control. Pero hindi pa perpekto ang XB1. Isa sa hamon ay kung paano ito magpi-perform sa matataas na bilis. Sa panahon ng mabilisang operasyon, posibleng kailangan nitong maabot ang supersonic o hypersonic speeds. May potensyal itong kayanin, pero kailangan ng matibay na materyales para sa init at pressure. Kailangang iwasan ang structural stress at flutter. Kailangang maayos ang control surfaces para sa stability sa pitch, yaw at roll. At syempre, kailangan nitong maging tahimik kahit sa bilis kung ayaw nitong maulit ang problema ng Concorde. Ang ingay ng sonic boom, pandaigdigang labanan sa kalangitan. Hindi lang US ang gumagawa ng ganitong teknolohiya. May mahigpit na kompetisyon mula sa China at Russia, Hongdu GJ11 Sharp Sword
China, isang unmanned combat aerial vehicle na may flying wing design, mainam para sa reconnaissance at precision strikes. Mas maliit ito kaysa XB-1 at hindi para sa transportasyon pero mahusay sa stealth at pakikipaglaban. Sukhoi S-70 Okhotnik B Russia, isa ring heavy unmanned combat aerial vehicle gawa ng Sukhoi at MiG. Ito ay pang-stealth, pang-recon at combat operations. Hindi ito kasing versatile ng XB-1 pero may malalakas na kakayahan sa electronic warfare at high subsonic speed missions. Sa huli, nasa mahigpit na karera ang Jet Zero laban sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Ngunit kung matagumpay ang XB-1, maaaring ito ang maging sandata ng US upang manguna sa ere. Sa teknolohiya ng blended wing body, Jet Zero ang posibleng magpaangat sa US literal. Para sa ibang balita mula sa Pilipinas, the Australian government formally handed over 20 units of unmanned aerial systems to the Philippine Coast Guard earlier today, April 8, 2025, during an activity in Mariveles, Bataan. PCG Commandant Admiral Ronnie Gulgavan and Australian Ambassador to the Philippines, Hai Kong Yu, personally attended the handover ceremony. Magandang balita ito para sa ating bansa dahil ang mga kagamitang ito ay magagamit ng ating sandatahan sa kasalukuyang mga operasyon. Bago tayo magtapos ay big shoutout po muna sa ating mga top commenters at new subscribers. Shoutout kina Itol2137, Danilo Abugdi, Romeo Sineta, Albert Ting, HTM7KM, Frederick Tirado, Sherwin Manangyan, Antonio Pauyon at Freddy Atole. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.